Dreams really do come true. Actually, 2021 pa nung nilagay ko sa iPad ko yung wallpaper ng Eiffel Tower. Ganda kasi ng shot, perfect yung lighting, perfect ang sky, parang painting. Perfect talaga for wallpaper. Fast forward to 2025, nasa harap na ako mismo ng Eiffel Tower. At grabe, same na same talaga yung nakita ko. Same lighting, same angle, same yung vibe. Hindi ko lang paano nangyari, magic or chamba. Pero, totoo talaga ang end state. Lahat ng matagal mo nang nakikita sa isip mo, darating sa harap mo. Basta may tamang mindset at consistent action. Ayan, sige, paabot lang ako ng iPad please. Thank you, Direk. Ayan, so kung titignan mo, ito yung wallpaper ko sa iPad ko since 2020 or 2021 to. So, iba pa yung ito yung wallpaper ko naman sa home. Lamborghini. So, tignan natin kung magkakatotoo yan. Pero grabe, sobrang lupit talaga na nagkatotoo yung Paris. Actually, bata pa lang ako, pangarap ko na pumunta sa Paris, sa France. Noong 2003, may nilaro ako sa PS2, pangalan niya Midnight Club 2. Hindi ko alam kung alam niyo yun, medyo underground na laro yun. May map doon, Paris. Diba? Sabi ko sa sarili ko, ganda naman dito. Balang araw, pupunta ako dyan. So nakita ko yung mga Eiffel Tower doon, yung The Louvre. Ano pa nga ba yung isa? Yung Arc de Triomphe, yung mga ganyan, di ba? So, 11 years old lang ako noon. Kaya nung nakita ko sa personal, parang bumalik ako sa pagkabata ko. Na-confirm ko talaga na walang imposible. Lahat nagsisimula sa imagination. Lahat ng totoo ngayon, dati, imposible lang. Lupit kasi, no, nung andun ako sa Paris, parang nakatingin pa rin ako sa wallpaper ko. Pero kagandaan, hindi ko na kailangan consciously mag-visualize. Kasi, unconsciously, lagi ko pala siyang binivisualize. Kaya pala lagi sinasabi ng mga coaches nyo, mga mentors na ilagay mo yun sa wallpaper mo. Something na lagi mo nakikita sa desktop, sa CR. Yun pala yun. Kaya ngayon, tanong ko rin sa'yo, ano ba yung default mo na visualization? Ano ba? Laging takot? Laging baka malugi? Laging, paano kung mag-fail ako? Kasi kung yun ang lagi mong iniisip, yun din ang magiging reality mo. Oo, may mga what if dyan na kailangan. Instinct naman yan, lalo na kunyari parent ka, like ako kay Catalina. Oo, may mga what if naman na kailangan mo isip, kunyari baka mauntog siya, di ba? Ibig sabihin ba nun yun, na-visualize mo. Iba naman yun, no? Pero kung sa goals sa buhay, like kang nasa state ng takot, pagda-doubt, fear, hindi ka makakalis kung nasan ka. Kaya importante, energy natin, hindi galing sa fear, kundi galing sa faith. Eto pa, isa pa sa mga pangarap ko dati, sobrang simple lang. Makakita ng bundok na may snow. Actually, kala ko sa Canada lang meron yan. Kasi merong stories yung tito ko na sa Canada siya, nagbabike siya. Tapos background nila parang bundok na may snow. And then, ayun, pagdating sa Switzerland, boom! Nakita ko. Yellow, yung mga nakapaligid sa mga mountains at ang gandahan kung saan kami nakastay. Paglabas mo sa terrace, ayun na siya. Sobrang saya. Bumalik ulit yung pagkabata ko. Doon ko rin na-realize na minsan may mga pangarap kang hindi mo naman plano pero ibibigay talaga sa'yo ni Lord yan. Basta in-state mo. Basta meron ka lang faith. Pero grabe, Switzerland. Kaya kong tumero doon. Kaya lang yung pinaka-problema, times 20 lahat ng bilihin. Naalala ko lang doon, nag-grocery kami. Sobrang onti lang ng gin-grocery namin. As in, hindi pa umabot ng isang buong basket. Parang umabot na siya ng more than 10K, mga 15K ata. Pero yun, ang pagpunta kasi namin doon, medyo turista mode kami. As in, gising na maaga, punta sa mga tourist spots. Susunod siguro mas okay na chill trip na lang. Kasi iba pa rin yung parang chill-chill ka lang, di ba? Appreciate mo lang yung nature. Mas magiging slow ka, mas marirelax ka. Pero again, isa sa mga favorite ko pa rin naman talaga yung Japan and Singapore. Pero iba kasi, sobrang fast-paced pa rin. Doon sa Switzerland, lahat sobrang mabagal. Diba? Wala nagmamadali. Lahat naka-vacation mode or mostly nasa retirement mode na. Kaya madalas na nakikita ko doon, purong matanda, nag-i-enjoy lang talaga sila. Na-realize ko, parang ito nga yung gusto ko na retirement. Sobrang chill lang. Pero isa sa mga pinaka-highlight talaga is yung family ko. Si Catalina, na nakita ko siya naglalaro sa snow. Grabe, mangiyak-iyak talaga ako. Sobrang saya niya. Siya raw si Elsa. Dati sabi lang sa akin ng mga kaibigan ko, iba yung saya pag may anak ka tapos makita mo sila na dinala mo sa Disneyland or what. So ngayon ko lang na-realize kung ano yung sinasabi nila na yun. Sobrang sarap sa pakiramdam. Mas masaya pa siya kasi bumili ako ng CPU na worth ganito or PS5 na ganyan. Ibang klase talaga na mabigay mo yung kasiyahan ng mga anak mo. Oy, kumusta? Welcome sa membership section ng YouTube channel natin.
So, lagi nyo kami nakikita sa mga coaching calls, sa mga events. Pero, what if bigyan namin kayo ng behind the scenes ng mga nangyayari sa loob ng TMT? Kasi once mag-join ka sa member, you will unlock exclusive behind the scenes content. So, meron yung mga weekly mastermind, merong mga kwentuhan with coaches, lahat ng replays ng mga online kamustahan. Once a month, magkakaroon tayo ng mga members-only live session wherein only Q&A tayo kahit hindi Forex related. So, if ready ka na to see really what happens behind the charts, behind the coaching calls, and behind the team, click mo lang yung join button below this video and get inside access today. Takits! Pero ito nakakatawa. Nagdala pa ako ng mga laptop, iPad, lahat ng work stuff. Pero pagdating dun, wala naman ako nabuksan. Siguro nag-trade lang ako parang 2 beses lang. Ito pa yung nakakatawa. Pareho siyang talo. Pero ito yung malapit ha. Pagka uwi ko, nag-trade ako ulit. Profit ako agad. Parang umuwi ako noon, October 21 yan. Papakita ko na lang mamaya sa history. October 21 up to October 24. Yung week na yon kumita agad ako ng nasa around 1,100 USD. Sobrang chill lang muna na trade. Pero at least, diba, ibig sabihin, hindi pa nawawala ang skills. So, confirm naman lagi na every time talaga nagbabakasyon sa trade, hindi naman siya basta-basta mawawala. Basta ilang taon mo na siyang ginagawa. So, okay lang din naman magpahinga sa trade, sa business, or kung ano man ginagawa mo. So, yun, di ako nag-work talaga pagdating ko doon kasi mahirap mag-multitask sa buhay. Actually, pwede natin ipasok dito yung focus. So, for example lang, kapag nasa work ka, 100% ka sa work. Pag nasa family ka, 100% ka sa family. Ayoko maging yung tao na nasa work pero iniisip magbakasyon at magpahinga. Tapos pag nasa bakasyon, ang iniisip naman yung work. Mas maganda pa rin pag fully present sa ginagawa mo kasi yun yung tunay na way para masulit mo talaga yung mga ginagawa mo. So, isa pang na-realize ko dahil sa 3.5 weeks na break na to, sobrang mas naging malinaw ang lahat. Mas nakita ko yung vision para sa TMT, para sa mga coaches, students, at sa buong community. Nakita ko rin yung pag-step up ng mga coaches, lalo na nung nawala ako. Meron silang ila-launch ngayon na tinatawag na 21-day challenge. So, sobrang grabe talaga yung passion nila, yung puso nila. Actually, itong 21-day challenge na to, para to sa mga students na kahit 5 years ago ka pa bumili ng course, okay? So, libre pa rin yan. Para ma-make sure pa rin na tuloy-tuloy pa rin tayo papunta sa mga goals natin. So, lahat ng details, siguro check mo lang sa FB page natin, FB groups natin. So, pwede mo check yan after ng video. Pwede rin siguro maglayo ng announcement section sa baba na link. So, doon ko nakita na ready na talaga ang TMT. Ready na mag-level up, ready na maging international, at hindi lang basta forex trading in the next 5 years. For sure, magkakaroon na rin yan ng like mga investment trainings, mga businesses, or even life skills. Actually, matagal na nagsimula yung life skills kasi naniniwala talaga ako na hindi ka magiging successful sa trading ng puro technical lang. Kailangan sobrang align ka sa lahat. So yun, sobrang saya ko talaga kasi hindi lang sila basta magagaling na traders. Sobrang grabihan din yung teamwork nila. So, shout out sa mga coaches ng TMT. Grabe din yung samahan nila, grabe yung chemistry nila, yung passion nila to serve the community. Kaya ngayon, mas malinaw na sa akin, success is not about how much you make. And also, sobrang nalinawan talaga ako dito na yung success, hindi naman siya kung magkano talaga yung kinikita mo, kung ilang flood control projects yung meron ka. Success is freedom. Yung nakatulog ka talaga ng mahimbing, ng peaceful. Freedom to pause, freedom to play, freedom to work, freedom to live. Pero syempre may kasama yung responsibility kasi once na financially free ka na, ang tanong is, anong next? And para saan yung pagiging financially free mo? So yan na yung passion mo. Yan na yung naghahanap ka na ng gusto mong mag-create ng impact. Yan na yung hahanapin mo talaga yung pinaka-joy mo outside of being financially free. So pwedeng charity, pwedeng yun, katulad sabi ko kanina, creating impact, teaching, or helping the next generation reach their dreams. At dahil pinapanood mo ito, most like nasa grind moon ka pa talaga, tuloy mo lang. Kasi bago ko nakuha yung simpleng freedom, inabot din ako ng 13 years. 13 years of grind, 13 years of lessons, and 13 years ng faith. Tiwala lang. Pwede mong sabihin hindi pa ako ganun ka-successful kasi wala naman akong mansion, wala naman akong sports car. Diba? Pero pinaka-importante again sa akin, freedom, peace, family, and yung joy. At yun yung hindi ko pagpapalit sa kahit magkanong amount ng pera. Sabi ko nga palagi, we trade to be financially free. Pero ang goal talaga is yung afternoon. The life that money can't buy. So, ang next goal, and state natin yan, makita si Steph Curry sa
chase center ng life. At alam ko, gaya ng Eiffel Tower noon, darating din yan. So kung may pangarap ka, hawakan mo lang. At madalas yan, hindi yan pinipilit. Di ba? Parang yun nga, sa crush mo, pag masyado ka naging makapit dyan, magiging cringy ka, di ba? Madalas, kailangan mo lang talagang maniwala at maging clear, mag-align sa sarili mo. So again, i-build natin yung clear, calm, high-performing version of you one step at a time.